House Prosecution Panel, umaasang uusad ng impeachment trial kasunod ng leadership change sa Senado. At ginagalang ang desisyon ng Senado na si Senator Francis Escudero ang magiging presiding judge. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Umaasa ang House Prosecution Panel na uunsad na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong natuldukan na ang Senate leadership issue. Ito ang inihayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adio. Kinagalak din ng House of Representatives ang paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Giit ni Adyong, anumang hakbang na makakatulong upang maresolba ang mga usapin sa liderato ng Senado ay welcome development. Sa bagong liderato, makikita na kasi ang katatagan at normal na trabaho sa Senado. Umaasa rin ang House of Representatives na makapagtutuon na ang Senado ng kanilang tungkulin nitong ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong. Mayroon naman po silang institutional independence to carry out internal affairs if they so decide to amend their Senate rules. For example, then that's within the discretion of the members of the Senate. So we will fully comply with whatever is the decision of the impeachment court. Kung sino po ang uupo dyan as presiding officer, ang sa House prosecution team is that we want a speedy and also a impartial trial. Para po mabigyan natin ng sagot yung lahat ng mga katanungan ng ating taong bayan. At may matapos na po itong kumbaga for the soonest possible time so we can actually put closure on the matter of impeachment. Sinabi ni Adyong, iginagalang nila ang pagiging malaya at hiwalay na institusyon ng Senado. Anuman ang maging pasya ng mga senador kung sino ang uupong presiding officer ng impeachment trial, sinabi niyang susunod at makikipagtulungan ang prosecution panel. Tugon nito ni Adyong matapos tanungin kung anong reaksyon ng House Prosecution Panel na si Senator Kiza Escudero ang siyang magiging presiding judge sa Senate Impeachment Court. Binigyan din naman ni Adyong layunin ng prosecution panel ang isang mabilis at patas na paglilitis upang masagot ang lahat ng mga katanungan at mabigyan ng agarang pagtatapos ang usapin. Tiwala rin anya ang prosecution panel sa lakas ng kanilang mga ebidensyang ngayong formal nang makapagpulong ang Senado. Pakinggan natin muli si Representative Zia Alonto Adyong. We are fully confident that whoever sits there as a presiding officer, because of the degree and the volume of evidence that we will provide and we will present to the court, we are confident that we can actually get this through, and whoever sits there as a presiding officer will not really affect the volume and the number of evidence and the potential witnesses that we will present to the case. Sa kabilang dako, ayaw namang i-dignify o bigyang pansin ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang mga testimonya ng tinawag niyang fake Marines, ang mga bodyguard. Sa isang interview kanina, sinabi ni Marcos na hindi makakatulong ang ganitong mga pahayag sa investigasyon at sa halip ay nakakalito lamang sa publiko. Maring itinanggi ni Marcos ang aligasyong kasama siya sa mga opisyal na umano'y tumanggap ng maleta ng pera. Sabi ng mambabatas, walang kredibilidad ang mga surang alegasyon at hindi dapat pangbigyan ng publicity. Pakinggan natin si House Majority Leader Sandro Marcos. We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo, ay nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Wala ring balak si Representative Marcos na maghain pa ng kaso laban sa 18 maleta boys. Ayon sa kongresista, hindi worth it na patulan ang mga alegasyon na walang katotohanan at makakadagdag lamang ng publicity.
Anya, walang puwang sa atensyon ang mga individual na sangkot sa pagpapabagsak sa pamahalaan. Ayon pa sa nakababatang Marcos, mas malagang pagtuunan ng pansin ang mga dapat tapusing trabaho kaysa sa mga grupong anyay nagbabalak maghasik ng kabuluhan laban sa gobyerno. Muli si House Majority Leader Sandro Marcos. Worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. It's you know, we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type of efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho. Samantala, Bongo Genesis sa ngayon, nakasuspend ang session dito sa House of Representatives at inaabangan nga natin kung ano pa ang mangyayari dito. Samantala, binigyan nga ng House of Representatives ng kapangyarihan ang kanilang mga public and private prosecutors upang kumatawan sa Kamara sa lahat ng pre-trial proceeding ng impeachment case laban kay Vice President Sara. Inaprubahan ang motion kanina sa ginanap na session ngayong araw, isang araw ito bago ang itinatlang pre-trial conference bukas. Sa ilalim ng autorisasyon, maaaring magtakda ang prosecution panel ng mga testigo, ebidensya at schedule ng paglilitis at iba pang mga hakbang para mapabilis ang pag-usad ng kaso. Pinahihintulutan din silang kumuha ng mga pribadong abogado, eksperto at konsultant. Bubuan. Yes, Bongo Genesis. Although nabanggit ni Representative Adjong kanina na nire-respeto nilang pagkakatalaga ni Senator Chis bilang kung sakali man na matuloy itong plano. Pero before dyan, hindi ba nagpapahayag ang prosecution panel ng kanilang pagkabahala or ano tawag dito? Phobia na babalik si Senator Chis? Kasi nga, yung nangyari dun sa naunang impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte, Bubuan. Yun na nga, tinanong kanina si Representative Adjong Bongo Genesis dahil nga sa nung nangyari last time sa unang impeachment case na may issue nga sa forthwith. Pero ayon naman kay Adjong, let's cross the bridge pag nandoon na. Pero umaasa siya na magiging patas at magiging mabilis na din itong pag-usad sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sige, magandang abangan ito bukas, Bubuan, dun sa pre-trial. Maraming salamat. Ingat ka dyan sa may House of Representatives, Bubuan. Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.